Kathy, it's nonsense. Please, huwag mo na ipilit pa. Walang ganang saad ko. No, babe. I want you. Please, kahit isang round lang. At imbes na lumayo ay lalo pa siyang dumikit sa akin. Sumakay siya nang nakarap sa akin at doon naman nag-lap dance. Kathy, didn't you miss me? Kinuha niya mga kamay ko at pilit na ipinahawak sa kanyang katawan. I know you want it. Come on. She said in a very seductive tone. Sinabing hindi. Oh, babe. I missed you, babe. She moaned nang matagumpay na malapat doon ang aking mga kamay. She even tried to kiss my lips at kahit anong iwas ko, ay sinusundan niyang aking bibig. Hanggang sa kabigin niya ang ulo ko at pilit isiniksik sa gitna ng kanyang mga dibdib. Sinasabi ko na nga ba? Walang hiya kayo. Isang malakas na sigaw ang nagpatigil at nagpalingon sa amin. Nanlaki ang mga mata ko sabay napatulak kay Kathy nang makita ko kung sino babaeng nasa harapan namin ngayon. Janela. Parang nakakita ko ng multo. What is she doing here? Galit na galit itong nakatingin sa amin lalo na sa akin. Agad kong inayos sa sarili. Tumayo at nagtangkang lumapit sa kanya. Janela, it's not what you think. Walang hiya ka. Cheater! Two-timer! Paano mo nagawa sa akin to? Naiiyak na duro niya sa akin. Palapit pa lang ako upang daluhan siya pero nakatakbo siya agad pasugod kay Kathy. At ikaw naman babae ka. Alam mo may asawa na si Renz. Nilalandi mo pa talaga. Agad nitong hinilang buhok ni Kathy na nooy katatayo pa lang. Aray ko! Ano ba? Angal nito sabay hinuli rin ang buhok ni Janelle. Don't you dare nasaktan akong babae ka. Talagang lalabanan kita. Talagang masasaktan ka, malandi ka. Dapat sa'yo kinakalbo na magtanda ka. Nahagilap ng mga mata ni Janelle isang gunting sa ibabaw ng table ko ngunit bago niya pamadampot iunahan ko na siya para ilayo. No, Janelle, don't hurt her. Please. At talagang kinakampihan mo pa itong kabit mo? Muling nabaling ang atensyon niya sa akin kaya napabitaw kay Kathy. Ako naman ang sinugod niya at binigyan ng malakas na sampal. Ang kapal na mukha mo! Cheater! Manlaloko! Ba't pinakasalan mo pa ako kung gagaguhin mo lang din akong demonyo ka? At hindi lang sampal ang inabot ko kundi mga suntok niya sa iba't ibang bahagi ng katawan. So, you're his new wife, ha? Singit ni Kathy. I think I've seen you a while ago. Ikaw yung babae sa restaurant, di ba? At sa isang iklap, ay nakaganti ng sabunod si Kathy. Gumanti si Janela at muling nagrambulan ng dalawa. Agad akong pumagit na. Pwede ba? Tumigil na kayong dalawa? Para kayong mga palangkera. Pero saan kong hinila ang kanilang mga kamay para mapabitaw sa isa't isa. Nahirapan pa akong pabitawin si Janela na pilit pa talagang hinahabol ang buhok ng kasabunutan nito. This is insane, Renz. Si Kathy ang una nag-react. Akala ko pa naman napakaganda ng asawa mo para hindi mo ako pansinin tapos ganito? Shut up! Agad ko singhal dito. I told you to leave at once pero makulit ka. Umalis ka na before I call all the securities para pakaladkad ka. Huwag ka na babalik pa rito. Talagang ipapabana kita. Pagbabanda ko habang pilit na inilalayo pa ng si Janela mula rito. Fine, but I will get back, Renz. Tandaan mo yan. Jeez, try all you want. Get out now! When Kathy left, ay si Janela naman ang muli kong hinarap. Nakahawak pa rin siya sa braso ko at muli ay nakita kong umiiyak. Kinabig ko ang likod niya para yakapin. I'm sorry but what you have seen is... Ngunit isang sampal ulit ang pinadapo niya sa pisngi ko. Caught in the act! Kunwari pa kayo! Singhal niya sabay piksi sa braso ko. Sa isang iglap, ay natigil ang pagluha niya at muli, ang galit na mukha ang humarap. No, nagkakamali ka ng hinala. Let me explain first. Explain what? Pwede ba, Renz? Bakit hindi mo nalang aminin? Kadiri kayo. Dito pa talaga sa office mo? Hindi mo man lang dinala sa hotel? Nabibitin ka pa rin ba sa pinagkagagawa mo sa akin? Anong gusto mo? 24/7? Isang hakbang ang ginawa ko para muling makalapit sa kanya. No. Please, magpapaliwanag nga muna ako. Pakinggan mo muna ako, please. Ayoko na. I don't need your explanation. Kapag pinatawad kita, alam kong uulit ka. Sabagay, sino ba naman ako? I'm just your baby maker, right?
Sana hindi mo na lang ginulong buhay ko at pinakasalan ako kung may ibang babae naman pala sa buhay mo. Sana yun na lang ang babaeng yun ang pinakasalan mo. Total, magkasundo naman kayo. Panigurado pa, satisfied na satisfied ka doon dahil halatang marunong at magaling. Hindi kagaya ko. She tried to walk away pero pinigilan ko. Janela, please. You're not just my... Oh, sa'yo na yung wedding ring mo. Anya, sabay hubad ng sing-sing at pinagduldulan pa sa kamay ko. Hindi ko na kailangan yan. Tayo-tayo lang din naman nakakaalam na kasal tayo. Buti pa yung kabit mo. Mas kilala ng mga empleyado mo kaysa sa akin na asawa mo. Then, she finally made her steps towards the door. Kapag nilalapitan ko ay kung ano-anong dinadampot sa nadaraanan niya at ibinabato sa gawi ko. Janela, you're seeing it in the wrong way. Please, wag. Kunwari ka pa. Habulin mo na lang ang kabit mo at baka nabitan kayo. She slammed the door hard. Sinubukan ko pa siyang habulin kahit pinagtitinginan na kami ng mga empleyado ko sa labas. Pero mabilis siya nakarating sa elevator at bago pa ako makalapit, ay nakababa na iyon. Tom, Janela, please don't do this to me. Pagmamakaawa ko kahit alam kong malabo niyang marinig pa iyon. Paulit-ulit kong tinadyakan at sinuntok ang pader. Tom, kung sino man ang nagpapasok kay Kathy sa loob ng opisina ko without consulting me, last warning, talagang tatanggalan ko kayo ng trabaho. Bulyaw ko sa lahat ng mga tao doon. Nang makabawi ako, agad akong bumalik sa loob ng opisina at kinuha ang susi ng kotse ko. Nang nasa elevator na ako ay sakalang bumuhos ang masaganang luha sa aking mga mata. Sumandal ako sa isang gilid at doon inilabas lahat ng sakit na nararamdaman ko. Kapal talaga ng mukha mo. Itatanggi mo pa na mali ang nakita ko eh. Kitang-kita ko nga kayo. Lalo la ako napaiyak nang maalala ang tagpong iyon. He was kissing that woman habang nakahawak sa mga dibdib nito. Kung hindi ako dumating, malamang may nangyayari na sa kanila sa mga oras na ito. Napakahinang nilalang mo, Renz. Masyado ka nang alipin ng kamunduhan mo. Kung saan mo na lang talaga gagawin yun. At pagkatapos mo sa kanya, bukas makalawa ako naman ang gagamitin mo. Hindi ka na talaga nahiya sa sarili mo. Kung alam ko lang talaga na ganoon na ugali niya, hindi na sana ako nagpabudol sa buwisit na iyon. Agad kong pinahid ang luha nang biglang bumukas ang pinto ng elevator at may sumakay na mga empleyado. Lalo akong gumilid upang hindi ako mapansin ng mga ito. At nang tuluyang makababa hanggang lobby ang elevator, ay halos manakbo ako palabas ng gusaling iyon. Nag-abang agad ako ng masasakyan taxi. Hindi ko alam kung saan ang punta ko but one thing certain in my mind. Hindi na ako uuwi sa bahay ni Renz. Ngunit bago pa makarating sa akin ang pinapara kong taxi, ay isang sasakyan na agad ang sumingit dito. Janela, please talk to me. At si Renz pala ang lula ng sasakyan iyon. Nakadungaw pa ito sa bintana ngunit imbes na pansinin ito ay naglakad pa ako palayo. Sinalubong ko ang paparating na taxi saka mabilis na sumakay. Sinabihan ko agad ang driver na umalis agad at bilisan ang pagdadrive. Mula sa likod ay sinilip ko si Renz. Kapal talaga ng apog at may nalalaman pang pagsunod. Sinabi ng yung kabit na lang niya ang habulin. Tsak na, mamaliin niya naman ang nakita ko kapag nagkausap kami. Di bali na lang. Tatawagan ko pa sana ang number niya para sabihing tantanan na niya ako ngunit bigla ko naalala na nasa akin nga pala ang SIM card niya. Kaya inis na ibinalik ko na lang sa bag ang phone. Ma'am, saan ko nga pala kayo ihatid? Maya-maya tanong ng driver. Basta, patakbuhin niyo lang ang sasakyan, Manong. Hanggang sa mawala sa likuran natin ang pulang sakyang iyon. Itinuro ko pa sa driver ang sasakyan na Renz. Tumango ito. Bakit po ma'am? May atraso kayo? O si San ito? Hindi, siya may atraso sa akin. Panay pa rin ang lingon ko sa likuran. Abat halos kadikit na pala namin ang sakyan na Renz. Inutusan ko ulit tuloy ang driver na mas bilisan ng pagpapatakbo. I rest my back for a while at saglit na pumikit. Medyo mahapdi pang aking mga mata dahil sa walang pugtong pag-iyak kanina. Pero hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Naghihinayang pa nga ako dahil hindi ko nakalbo ang malanding iyon. I clutched my jaw. Pero kung meron mang dapat na higit kong gantihan, yun ay walang iba kung hindi ang Renz na iyon. At sasiguraduhin ko talagang aanihin niya ang kataksilang ginawa niya sa akin. Hindi mo alam kung paano ako gumanti.
May tumunog ang cellphone ko. Mabilis na dinukod kong muli iyon sa bag para alamin kung sino. Unregistered number again. At bahagyang nangunot ang noo ko sa pag-iisip ko sino. Dahil sa number ni Renz ito tumatawag. Baka ito ang kabit number 3. Hello? Buong-buong boss, nasagot ko mula sa kabilang linya. Janelle, please, stop the car and talk to me. May eyes rolled nang marinig ang boss na iyon. So alam na niya na nasa akin ang SIM card niya? Nakabili na siya ulit ng bagong cellphone niya? I cleared my throat and frantically shouted at him. Bakit mo sinusundin mo pa ako? Sabi ko diba, yung kabit mo na lang ang habulin mo? Pabayaan mo na ako at ayoko na umuwi sa'yo. Ipinag-ubaya na kita sa kanya kung saan ka masaya. Ayokong humadlang sa kaligayahan niyo dahil hiyang-hiya naman ako sa inyo, no? Tinignan ko pa mula sa likod ang itsura niya habang kausap ako. Accidentally ay nagkatinginan kami dahil nasa likod lang talaga ng taxi ang kanyang sakyan. Huwag kang gumawa ng kwento kung hindi mo naman alam ang punot dulo. Patigilin mo yung sasakyan at lumipat ka dito. Mag-usap tayo. He shouted back at me. Pareho kaming nagtatagisan ng pasamaan ng tingin. Umismid ako. At hindi pa ba kwento nakita ko? Kung hindi ako dumating, malamang nakailang round na kayo sa opisina mo. Yan ang hirap sa'yo. Gusto mo ikaw lagang susundin ko, pues ayoko. Tigilan mo na ang pagsunod mo sa amin dahil hindi ako bababa hanggat nakabuntot ka sa amin. Never will I ever get back to you. Never! Diin ko pa. Hisay. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Pero FYI, hindi kita tatantanan. Matirang matibay sa atin dalawa. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumababa dyan. Saan ka sa tingin mo pupunta? Magtatago ka? Pues, sinasabi ko na sa'yo ngayon pa lang, huwag mo nang tangkain. Mapapagod ka lang sa wala. Hindi kita pakakawalan. The last words he said, strangely, made me shiver. Pero hindi ako nagpadala. Sure, sige ba? Ako pa talagang hinaman mo? Hindi ako susuko sa'yo. Pinatayan ko na siya ng tawag pagkatapos noon. Pero kung binawi ang mga mata sa kanya. Talaga lang ha? Matira matibay talaga. Hindi talaga ako susuko sa'yo. Malayo na ang narating namin. Nakapagpagas na kami. Inabot na ng traffic at tumigil sa tapat ng stoplight pero hindi pa rin talaga ako tinatantanan ni Renz. Every time lilingon ako ay mukha niya nakikita ko. Hindi nga yata tataas ng 2 metro nagiging pagitan ng taxing sa nasakyan ko mula sa kanyang sakyan. Napaismid akong muli. Bahala ka dyan. From QC, nang silipin ko mga karatula sa labas ay nasa Parañaque na pala kami. At sa lugar na iyon ay hindi na talaga ako pamilyar. But I kept on telling the driver na diretso lang. Bahala na kung saan kami nito abutin. Basta hindi ako magpapahuli sa buwisit na Renz. Ma'am, hanggang saan ko po ba talaga kayo ihatid? May untag na ng driver. Medyo madilim na ang daan dahil lumubog na ang araw. Wala na rin ako nakikitang nagtataas ang building. Nasaan na po ba tayo? Tanong ko sabay silip muli sa likod. Maliwanag naman ang paligid dahil kaliwat kanan ang city lights. Marami ding sasakyan ngunit hindi naman ganoon kasikip ang traffic. Naniningkit ang mga mata ko kakaaninaw sa mga sasakyan at sa muka ni Renz. At wala sa sariling biglang napangiti dahil ibang sasakyan ang aming nasa likuran. I also received a text message from him. Right, undefeated. Suko na ako. Hindi na kita pipilitin. Kung ayaw mo makapag-usap sa akin, hindi na kita susundan. Ayoko na. Pagod na ako. Umuwi ka na lang kung kailan mo gusto. Magkahalong tuwa at lungkot ang naramdaman ko nang mabasa iyon. Tuwa dahil panalo ko. Lungkot dahil sumuko na siya sa akin. Isa sulya pa ang ginawa ko sa labas at hindi ko talaga naaninaw ang sakyan niya. Akala ko naman sincere ang kagustuhan niyang makausap ako at humingi ng tawad sa akin. Pakitang tao lang pala. Dahil ko talagang desidido siyang makipag-ayos sa akin. Pagtsatsagaan niya ako. Kahit saan man kami abutin. Kaya lang, bigla ko naisip. Kaya nga may number 2 dahil hindi naman talaga ako ang gusto niya. Hoy bruha, huwag mo sabihing iiyak ka. Ginusto mo yan kaya panagutan mo. Nag-type na rin ako ng reply sa kanya. Good decision. Babush, I will never be coming back. Saka ko muling binalingan ang driver. Nasaan na nga po ulit tayo, Manong? Tiningnan ako nito mula sa rearview mirror. Wala na tayo sa Metro Manila, ma'am. Kapapasok lang natin ng Cavite. Napalunok ako.
I've heard about this place but never been here. Tumango ako. Sige Manong, diretso lang po. Nagpalingaling ako sa paligid para sana maghanap ng kahit motel or hotel kung saan ako maaari magpalipas ng gabi. Hanggang sa may natanaw nga ako at nang matapat doon ay pinahinto ko ng driver. Manong, dito na po ako bababa. Sabi ko matapos lumingon ulit sa likuran. Mukhang nanawa na nga kahabol sa inyo ma'am, ang asawa niyo. Nagtaka pa ako kung paano nito na lamang asawa ko nga ang humahabol sa akin. Saka ko lang naalala na kanina nga palang kausap ko si Renz ay halos iparinig ko na sa kabilang sasakyan ang boses. Oo nga po eh. Salamat Manong driver. Ay, may pahabol-habol pang nalalaman. Susukuri naman pala. Hindi sa naghihimasok ako ma'am pero sa palagay ko, ganoon talaga lalaki kapag hindi tunay na minamahal ang babae. Hindi ka talaga pagtsatsagaan lalo't may kabit palang mister ninyo. Pinigil ko maging emosyonal sa sinabi nito. Kaya nga po nilayasan ko naman ng driver para wala na istorbo sa akin niya at sa kabit niya. Danukot ko na ang wallet sa bag. Pag ko ay tinanong ko kung magkano ang inabot ng metro ko. Ipinakita sa akin ng driver ang meter tracker nito. May kaakibat na iyong halaga. Base po sa tracker ma'am, abot ng 4,600 pesos ang babayaran ninyo. Biglang nanlaki ang mga mata ko. 4,600 pesos? Grabe naman kayo Manong driver. From QC lang hanggang dito ganyan nakalaki ang babayaran ko sa inyo. Tumango ito. Opo ma'am, nakaset na po yan. Kung ilan ang metro at kaakibat na halaga na itinakbo ng taxi ko. Kaya hindi ko po kayo niloloko. Pero, sobrang laki naman po yata. Baka naman po sira iyan. Pagtingin ko sa wallet ay 1,000 na lang nandoon. Wala akong dalang cash dahil nga ang ATM ko ay pinahold na Renz kaya hindi ako makaka-withdraw kung sakali. Naku ma'am, hindi po sira yan. Mahal na ang gasolina ngayon kung alam nyo lang. Kita nyo naman kung gaano kalayo ang tinakbo natin. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Paano to? Baka mamura ko nito kapag inabutan ko na 1,000. Mano driver, tumatanggap pa kayo ng credit card? Umalma agad ang mukha nito. Abay hindi ma'am. Tingin nyo dito mall? Cash lang ho, tinatanggap ko. Kabadong humugot ako ng 1,000 sa wallet ko at dahandang iprenesinta dito. 1,000 lang po ang cash ko dito. Paano po to? Nagpapautang po ba kayo? Anak nang, sasakay-sakay ka ng taxi tapos wala ka naman palang pambayad? Padamad-damad ka pa, sa akin na binasan ko ang pagmamaneho tapos sa huli ito lang mapapala ako? Halatang galit na ang driver. Pero anong gagawin ko? Wala talaga. Hindi ko naman kasi alam na ganito ang mangyayari. Kapag hindi niyo ako binayaran, ma'am, talagang ipapupulis ko kayo. Ilang beses na nangyari sa akin ito. Nabudol na ako ng mga pasaherong bihis, mayaman, pero pag sinisingil ay wala naman palang pera. Maawa naman kayo sa aming mga taxi driver na hangad lang namang may maiuwi sa pamilya. Bahagyan ng laki ang butas ng ilong ko. Kukonsensyahin pa talaga ako. Naganap ako ng matatawagan sa mga kaibigan ko. May nahinga naman ako at nag-transfer sa e-wallet ko. Kaya lang hindi pa umabot na 1,000. Hindi naman kasi mapepera ang mga kabarkada ko. Ano ma'am? Magbabayad ba kayo o idediretso ko na kayo sa presinto? Saktong ang tinigilan ng taxi namin ay malapit sa stasyon ng pulis. Malalim akong napahinga. Saglit lang po Manong driver. Ginagawan ko naman po ng paraan. Napasa po ako sa akin noo habang mariin pa rin ang pagkakakagat sa ibabang labi. Kanino ko hihingi ng tulong ngayon? Ay, napakamalas mo naman talaga, Janela. At bigla may nag-pop up sa isip ko. Pero agad din binawi. Hindi pa ako nahihibang para humingi ng tulong sa buwisit na iyon. Bahala ka. Sino iba makakasaklolo sa'yo? Alam nga namang ibigay mo ang puri mo dyan sa gurang na driver. Pero ayoko rin magka-record ko sakali. Imagine kapag kumuha ko ng pulis o NBI clearance ay may lilitaw na criminal record ko. At yun ay ang hindi lang pagbabayad sa taxi. Kaya tuloy ang pag-iisip ko. Ngunit wala talagang ibang taong lumalabas sa kukote ko kung hindi ang taong iyon. Diyos mio, anong oras na ma'am? Imbis na makabiyahin na ako pabalik at nakakuha na ng ibang pasahero ay nandito pa rin ako at naghihintay sa bayad nyo. Sabihin nyo na lang kung magbabayad kayo o hindi para diretso na tayo sa presinto. Muli napalunok ako. Saglit lang kasi Mano driver. May tatawagan pa ulit ako. At pikit mata
habang hinihintay ko ang pagsagot na Ren sa tawag ko. Mula sa distansyang kinaroroonan ko ay pirmi kong pinagmamasdan ng tumigil na taxi kung saan nakasakay sa Janela. Saglit ko ring ipinahinga ang sarili sa mahaba-haba rin paghahabulan namin dalawa. Ano kaya nangyari at biglang tumigil? Siguro, kumagat sa sinabi kong hindi ko na siya habulin. Inaabangan ko ang kanyang pagbaba sa loob ng taxi. Ngunit dumaan na ang ilang minuto na walang sino mang bumababa roon. Alam kong hindi naman ako nagkamali ng nasundan. Tandang-tanda ko ang plate number na iyon. Nagpasingit lang ako na sasakyan para kunwari talaga hindi ko na siya sinusundan. Hanggang sa maya-maya ay nag-ring ang cellphone ko. Agad kong dinampot nang si Janela ang tumatawag. Yes? Malamig kong tugon. Nasaan ka na? I cleared my throat and made my voice colder. Nasa biyahe na ako po bakit? Matagal bago siya nakasagot, but I could hear her deep breaths. Bumalik ka. Puntahan mo ko rito. Tumaas ang sangkilay ko. At bakit ko naman gagawin yun? Kailangan ko ng tulong mo. Sarkasta ko na ako natawa. Kaninang hinahabol kita ayaw-ayaw ka. Ngayon pababalikan mo ako dahil kailangan mo ako. Kung may iba lang talaga ako malalapitan, hindi talaga ako hihingi ng tulong sa'yo. Please, puntahan mo ako rito. Kailangan ko tulong mo. Her voice was a bit shaking this time. Sa puntong yun, ay bigla na akong naalarma. Sabi na, there's something odd kaya bigla silang tumigil. Tapos, sa tapat pa na isang motel, baka manyakas ang driver na nasa kanya. Humanda siya sa akin. Oo, saglit, papunta na. Kunwari napipilit ang payag ko. And-start ko na muli ang sakyan at mabilis na pinatakbo palapit sa mga ito. Hinayaan ko lang na bukas ang headlights. Then I almost jumped on my feet at mabilis na kinatok ang backseat. There, I saw my wife with a troubled face. Nakalak ang pinto at pilit kong pinabubukas sa kanya. Sinilip ko rin ang mukha ng driver sa unahan ng taxi. Buksan mo tong tarantado ka! Hindi na napigil ang bulyaw ko rito. Akma ko pa sanang babasagin ang salamin ng windshield nito. Renz! But when I heard her voice ay bigla akong kumalma. Pagbaba niya ng taxi ay agad ko siyang nilapitan. Are you okay? Did he hurt you? Niyakap ko siya at sinipat ang mukha at kanyang mga braso. Hindi. Mabilis na sagot niya habang bahagyang napapailing. Pag ko ay bumaba din ang driver ng taxi at hinarap kami. Siya ang asawa niyo, ma'am? Naniniguradong tanong nito. Tumungo si Janela. Opo, saglit lang po kakausapin ko lang. Hinila niya ako patungong likod ng taxi. Lalo namang nagulo ang takbo ng isip ko. Ano ba talaga nangyayari? Huminga ng malalim si Janela at seryosong tumingin sa akin. Pautang, she said in a cold blunt way. What? Sabi ko pautang. Kulang yung pambayad ko sa taxi. 1,000 lang ang dala ko. 4,600 ang singil sa akin ni Manong. Di pala siya tumatanggap ng credit card. Inilahad niya ang kamay niya sa harap ko sabay tungo. Ilang sandali ko siyang napapantastiko ang pinagmasdan. Is this serious, Janela? Natatawa pang bulalas ko. Muli siya nagangat ng tingin. Tatawagan ba kita kung hindi ako seryoso? Nalalaki pa ang mga mata niya. Pakabilis na at naiinip na si Manong. Ipapupulis niya daw ako kapag hindi ako nagbayad. Wala sa hinagap na napadukot nga ako sa wallet ko. Inipan ako lubos na makapaniwala sa dahilan niya. Ngunit nang akmang iabot ko na ang pera sa kamay niya ay bigla kong binawi iyon. What? She screamed. And after this, anong kapalit? Nanunod yung tanong ko. Muli niya akong pinandilatan. Ang dami mong hanash. Naiinip na si Mano driver. Hinablot niya ang perang hawak ko at lumapit nga sa driver. Walang pagdadalawang isip na iniabot nito ang halagang iyon matapos bilangin. Ito po, keep the change, Manong. Pasensya na. Maya-maya tumakbo ng muli ang taxi at kami na lang dalawa ang naiwan doon. Nakatalikod pa rin siya sa akin at tila tulad ko'y nag-iisip din ang gagawin. What now? Ako ang una nagsalita. Naglakad ako paharap sa kanya. Nakasamangot siya nang mapatingin sa akin. Babayaran ko utang. Napapalunok niyang sabi. What? Stop acting like a child. Tara na, let's go home. Pinilit kong hilahin ang kamay niya kahit halata ang pagpigil niya sa akin. No, I won't go home. Pinigsinan niya ang kamay ko.
I crossed and gave her a grim look. At saan ka pupunta? Tingnan mo nga. Kung hindi ako dumating, saan ka pupulutin ngayon? And it's all your fault. Dinuro niya ako sabay palayo sa akin. Just allow me to use my money nang tuluyan ako makalayo sa iyo. Ayoko na sa iyo. Wala pa nga tayo isang buwang kasal, may kabit ka na agad. Kayong dalawa na lang magsama. I'm out. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyong hindi ko kabit si Kati? Please, makinig ka muna sa akin. Mali yung nakita mo kanina. Hindi ko gusto iyon. Siya lang ang nag-initiate noon pero mamatay man ako, hindi ko rin nakalaan pupuntahan niya ako sa office ko. Sinubukan kong hawakan muli ang kanyang kamay. She's still reluctant pero hindi ako papayag na hindi siya maiuwi ngayong gabi. Sino ba lalaking umaamin tungkol sa pag-cheat niya? Napabuga ko ng hangin. Hindi nga ako nag-cheat. Makinig ka muna kasi sa paliwanag ko, hindi yung gumagawa ka ng sarili mong kwento. Dati ko lang nakilala si Kati noong wala ka pa sa buhay ko. Pero hindi naman naging kami. Naging MU lang. Oo, pero wala nung gabing unang best tayo magkita. Wala na kaming ugnayan ng babaeng iyon. Accidental ay nagkita kami kahapon. And honestly, gusto niya magkaroon ulit kami ng mutual understanding pero tumanggi na ako. Kasi nga may asawa na ako. At loyal ako sa asawa ko. Sa'yo. Kung ayaw mo pa rin maniwala, bukas na bukas din ipapanood ko sa'yo sa CCTV footage na nangyari kahapon sa office. Na nadatan mo. Para malaman mo na nagsasabi ako ng totoo. Weh, baka sinasabi mo lang yan. Paano kung i-manipulate mo? Umikot ang mga mata ko. Tell the truth. Jeez, at bakit ko naman i-manipulate ang CCTV? Kung talagang kabit ko yung si Kati, bakit nandito ako ngayon sa harap mo? Hindi kita susundan at pababayaan lang kita kung totoong nagsisinungaling ako. Kung ayaw mong maniwala, kung gusto mo simula bukas sumama ka na sa office. Ipakikilala kita sa lahat bilang asawa ko. At kung sino man maglo-look down sa'yo, sasantahin ko. Kahit saan ako magpunta, isasama kita. Kahit sa pagsa-CR ko. Panliligo ko, isasama kita. Para mawala na yung pagdududa sa katawan mo. Hindi ako cheater o two-timer na lalaki. My God! Hindi siya kumibo habang nanatiling nasa baba lang ang tingin. Nalalaki pa rin ang mga butas ng ilong ko. Sana na may maniwala na. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay. Ramdam ko ang pagkislot niya but I didn't let go of it. Hanggang sa unti-unting napaangat na nga ang tingin niya sa akin. Totoo ba yan? She asked na nakanguso pa ang mga labi. May pagdududa pa rin mababakas sa kanyang muka. Bigla ko nagkaroon ng pag-asa. Of course, oo naman. Kung hindi kita Kung nagsinungaling ako at may relasyon pa rin kami ng babaeng yun, you know, I can easily tell you to shut your mouth. Pero hindi. You're my wife, and as long as we're together, sa'yo ang loyalty ko. Maniwala ka naman? Ilang sandali pa siyang tumitig sa akin. Waring pinag-aaralan kung nagsasinungaling ako o hindi. Pero bakit hindi mo pinadampot sa akin ng gunting? Di sana'y nakalbo kong malanding yun. Halata ang gigil sa boss niya. Pinisil ko ang tungkin ng kanyang ilong. Kung hinayaan ko iyon, mapapasabit ka pa. Ayokong madungisan ang kamay mo sa walang katuturang bagay. Pero, don't worry. Dahil bukas na bukas din, magpapatawag ako ng meeting para matutauban na at hindi na makatungtong pang muli sa building na iyon ng babaeng iyon. At hindi na ako papayag na makapanggulo pa ulit siya sa atin. So please, forgive me and let's forget about what happened. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Ang lokohin ka. Siyempre, ikaw magiging ina ng mga anak ko. Nang gumante siya ng hawak sa aking kamay, yun ang naging hudyat ko na somewhat ay nakumbinsi ko rin sa janela. Sa isang iglap ay gumaan ang aking pakiramdam. Unti-unti ko siyang hinila palapit sa sakyan. Binuksan ko ang pinto para sa kanya. Shall we? Tumango siya at ngumiti sa akin. Pag ko ay pumasok na siya sa loob. Napabuga pa ako ng hangin pagkasarado ko ng pinto. Pag ko ay nagmamadali nang lumula na rin ng sasakyan. Thank you. Anas ko. I stared at her for a while at hindi muna pinaandar ang sakyan. I thought kung ano na nangyari kung bakit ka napatawag sa akin. But I'm glad you're okay. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyaring masama sa'yo. Nakagat niya ang pang-ibabang labi upang pigilan ang tawa niya. Pasalamat ako't mabait sa manong driver. Kung sino-sino nang ang tinawagan ko pero wala talaga. Sa huli, ikaw pa rin pala. Sa'yo pa rin palang bagsak ko. Pagak din akong natawa.
Lakas na loob mo maglayas, wala ka naman palang pera. Pasalamat ka, dahil ko nagkataong hindi na talaga ako magpapakita sa'yo. Biglang nagdilim ang mga paningin ko. Subukan mo lang. Kahit saan lupalop ng mundo ka pa magtago, susundan talaga kita. Hindi ko patatahimikin ang buhay mo. Hindi kita tatantanan. Kahit nasa dulo na ako ng walang hanggan. Definitely. Kahit sa impyerno pa yan. Tumawa siya. Baliw ka nga talaga. Siguro nga. Because I couldn't blink my eyes, thinking that those smiles would disappear. Binuksan ko na ang makina ng sakyan. Shall we go home? Palihim ko sinisilip ang mukha ni Renz mula sa side mirror. Nagpanggap ako na nakaidli para hindi na kami makapag-usap muli. Naiinis ako. Dapat talaga malayo na ang narating ko kung hindi lang nadespal ko lahat ng plano ko. Kung bakit kasi. Dapat pala hindi ko ibinalik sa kanya ang singsing. Ayokong maniwala sa kanya agad-agad dahil talagang apektado pa rin ako sa nakita ko. Kung makapagsalita siya, kala niya napakadaling tanggapin ng rason at mga kwento at pangako niya. Hindi niya ba alam kung gaano kasakit yun? And I'm not someone who forgives and forgets easily. Hindi pwedeng walang ganti. Biglang nangati ang ilong ko kaya hindi sinasadya ay napabahin ako. At hindi lang isa kung hindi 3 beses na sunod-sunod pa. Naalarma naman si Renz at dagling itinigil sa isang tabi ang sakyan. Are you okay? Tanong niya sabay kumuha pa ng panyo mula sa bulsa at iniabot sa akin. Ang OA mo, bumahing lang ako. Sabi ko naman pero kinuha ko pa rin ang panyong iyon at ipinahid sa tapat ng aking ilong. Well, kanina pa nga ako ganoon kahit nasa taxi pa. Bahing ng bahing at medyo masakit sa sinus kaya tsak, nasisipunin ako. Siyempre, I'm worried. Baka kung saan mauwi iyan. Hinaplos niya pa ang buhok ko kaya napakaslot ako. Baka magkasakit ka. Still, ang OA mo. Nanlalaki ang mga matang saad ko. You're a nursing graduate and you're not aware of that? Pagak na tumawa ko. Magkakasipon lang naman siguro ako. Ikamamatay ko na ba iyon? Hindi na siya kumibo pero nakatingin na naman sa akin kaya imbis tuloy na nakakapag-isip na ako ngayon ng escape plan ko ay nadidistract na naman ako. Mag-drive ka na kaya? Inaantok na ako. Nagpanggap pa akong napapahikab. Nagkamyo na nga siya at pinatakbo ng muli ang sakyan. Ngunit hindi pa kami nakakalayo ng tuluyan ay bigla na lang siya nag-U-turn at bumalik sa daang pinanggalingan namin. Nagtataka ko siyang inusisa. Bakit pabalik tayo? Uwi na tayo, diba? Mumuntong hininga siya at hindi man lang tumingin sa akin. I'm tired. Bukas na tayo umuwi. Ha? Saan tayo? Hindi ko na natapos pa dahil may ideya na ako kung saan niya balak magpalipas ng gabi. Bumalik lang naman kami sa binabaan ko sa taxi kanina. Doon sa may tapat ng motel. Teka, we're going to sleep here? Noon siya may pangmaang ko. Wala namang iba, diba? Bumusina na si Renz sa tapat ng malaking gate at maya-maya nga ay may nagbukas noon. Diretso niya ipinasok ang sakyan sa loob ng motel. Ipinark niya ang sakyan sa ilalim ng isang kwarto na nasa taas. Seriously? Napapalunok pa rin na tanong ko. Natatawa siyang tumingin sa akin. Dito ka nga nagpababa sa taxi kanina, di ba? Bumaba siya, saglit ng sakyan at sinabihan ako maghintay roon. Nakipag-usap siya saglit sa mga receptionist at maya-maya lang ay bumalik na sa akin. Binuksan niya pa ang pinto sa tapat ko para bumaba ako. Tara na. He held my hand at pinauna niya akong umakyat sa hagdan. Sumunod na lang ako dahil may magagawa pa ba ako? Pagdating namin sa tapat ng pinto ng kwarto ay agad niyang sinusian iyon. Hinawakan niya ang bawang ko at magkapanabay kami pumasok sa loob.